lumilitaw talaga mga kababayan, mga kasama. Ang Supreme Court ay nasa unahan ng pagsasalaula sa rule of law. Ang Supreme Court mismo ang nagtatanggal ng kredibilidad sa kanilang mga desisyon. Ang Supreme Court mismo ang nagbibigay ng kondisyon para hindi kilalanin, hindi sundin, questionin, pagtawanan, ibasura ang kanilang walang katuturan na mga desisyon. Pero ngayon na sila ang nasa receiving end ng ganito maaring questionabling watchlist order, mabilis pa sa alas 4 dahil meron silang napakagaling kuno o mahusay na maglabi sa Korte Suprema na si Attorney Estelita Mendoza ay biglang dininig at nakakuha ng TRO. Alam nyo ba yung binigay na TRO ng Korte Suprema kay Gloria Macapagal-Arroyo? In effect, hinusgahan na nila yung usapin, yung pag-uusapan ngayong hapon dahil binigyan nila ng TRO. Kung nakaalis si Gloria noon, moot and academic na yung kanilang pag-uusapan ngayong hapon. Naku, yung watchlist order na ginamit para pigilan ang pag-alis ni Gloria ay konstitusyonal o hindi. Hindi nyo pa nahalata, mga kababayan, kung gaano kabilis nakuha yung TRO ni Gloria Macapagal-Arroyo. Hindi nyo pa nahalata na himbis na antayin na ma-receive ng maayos ng DOJ ang order ng TRO, inaanunsyo, ang aga-aga inanunsyo sa radyo, sa telebisyon ng spokesperson ng Supreme Court ang kanilang desisyon at paulit-ulit na inaanunsyo na final and executory yung TRO at pwede na nga umalis si Gloria. Hindi ba batbat ng ebidensya ng pakikipagkutsabahan? Ang problema natin, mga kasama, mulit-muli ang kampo ni Gloria Macapagal-Arroyo ay tatakbo sa Supreme Court para dalhin ang mga usaping legal. Kagaya ng legalidad daw ng komite ng COMELEC at saka ng DOJ para sampahan siya ng kaso. Kung kaya't yung arrest, yung warrant of arrest daw niya ay hindi legal. Marami pang mga usapin na legal na yan na dadalhin sa Korte Suprema. At ang bilang ng mga inappoint ni Gloria na may mayorya ng 10 ay lagi magdi-decide para sa kanya. Marapat lamang, mga kasama, na papanagutin na, panahon na, papanagutin na ang kriminal na si Gloria Macapagal-Arroyo.